Magandang hapon po sa lahat. Bago ko simulan ang ating susunod na paksa na tatalakayin, ako nga po pala muna si Mary Chris S. Pabuhot, ang susunod na tagapagturo ngayong hapon. So, our topic is all about layout designs or topographies of integrated circuits. So, dito natin malalaman kung ano nga ba ang nakapaloob sa integrated circuits or topographies. So, when we say layout designs or integrated circuits, it is a specific type of intellectual property protection used for the 3D arrangement of electronic components in semiconductor chips. Makikita natin sa aking ibinahaging larawan na ito ay larawan sa semiconductor chips o sa mga chips na ginagamit sa topographies. So, iyan ang itsura ng topographies na ginagamit sa layout designs of integrated circuits. So, when we say, ano nga ba ang connection sa topographies or layout designs sa business. So, the connection between layout designs or topographies is all about how innovation, protection, and commercialization of technology that is drive competitive advantage and profitability, especially in tech and hardware-driven industries. So, iyan ang ginagamit sa mga negosyante nang sa ganun ay maiiwasan ang pagkopya sa kanilang gawa o sa kanilang branding. So, bakit nga ba pinoprotektahan? Pinoprotektahan ang kanilang gawa nang sa ganun ay prevents others from copying your cheap design and selling counterfeit versions. So, iyan ang maibibigay kong halimbawa na hindi nila agarang makakopy o makokopya ang iyong gawa ng dahil sa ginawa niyong topographies. So, makikita natin sa bandang baba ang integrated circuits. Kapag sinabi nating integrated circuits, an integrated circuit is an electronic device with interconnected components built into a small chip. It performs electronic functions in gadgets and machines. So, makikita natin sa aking ibinahaging larawan na ang integrated circuit, ito yung electronic device na kumukonekta o nakapaloob sa layout design or topographies sa sa loob nito. So, ang topographies, iyon yung body niya talaga. Pero yung integrated circuits, iyon yung nakakonekta na nakadikit sa loob o sa labas ng isang topographies. So, iyan ang aking maibibigay na halimbawa o pagpapaliwanag sa layout designs or topographies of integrated circuits. Ngayon, dadako naman tayo sa susunod na paksang aking tatalakayin na kung saan ito ay patungkol sa common mistakes to avoid with intellectual property or IP. So, next slide please. Ngayon, dito naman tayo sa common mistakes to avoid with intellectual property. So, kapag sinabing intellectual property or IP, it is refers to creations of the mind that are legally protected, giving the creator exclusive rights to use or make or sell their creation for a certain period of time. So, kapag sinabing intellectual property, ito yung ginagamit sa mga negosyante o sa mga creator o kaya sa gumagawa ng mga branding na ipinagbabawal na kunin o hirmin ang isang bagay o ang isang brand o ang isang trademarks ng isang branding na kung saan kapag ginamitan nito ay magkakaroon ng copyright or makakasuhan ang isang gumagaya o kumukuha ng isang original ng isang negosyante o manggagawa o creator. So, the example of the intellectual property, the first one is trademarks. The second one is patents.
The third one is copyrights. The fourth one is trade secrets. Kapag sinabi nating trademarks, ito yung pinoprotektahan or protect brand names, logos, or slogans. For example, excuse me. For example, sa aking ibinahaging larawan, sa bandang ibaba na ang Nike's swoosh logo. So, kapag sinabi naman natin sa ikalawa ay ang patents, ito ay ang exclusive right that allows the inventor to exclude others from making, using, or selling the product of his invention during the life of the patent. And also, the patent owners may also give permission to or license other parties to use their inventions on mutually agreed terms. So, ang patents ay maaaring hirmin o gamitin ng isang tao o ng isang kumpanya kung nagkaroon sila ng mutual understanding o mutual agreed terms. So, dito naman tayo sa copyrights. Alam naman natin no, na ang copyrights ay talagang malaking epekto ito sa ating lipunan dahil sa kumukuha sa orihinal na anyo ng isang bagay o ng isang kanta. At ang panghuli na halimbawa na aking ibabahagi sa common mistakes to avoid with intellectual property ay ang trade secrets. Kapag sinabing trade secrets, ito yung protection or to protect confidential business information. Halimbawa na lamang sa Jollibee secret recipe or maaaring sa Coca-Cola secret recipe. So the next slide will be why IP matters or why intellectual property matters. So the first one is to prevent others from copying or using your work without permission. The second one is builds brands identity and value. And the third one is can be sold or licensed for profit. And the fourth one is encourages innovation and creativity. So, sa bandang ikatlo ay ang can be sold or licensed for profit na kung saan ay maaari mong pagkakakitaan ang iyong gawa. Kung sino mang gustong humiram ng iyong logo o ng isang branding ng isang kumpanya. So, dyan lamang nagtatapos ang aking talakayan. Naway marami kayong natutuhan sa aking pagpapaliwanag at pagbibigay ng halimbawa sa aking talakayan. Ngayon, ang susunod na magtatalakay ay si Binibining Asis. So, good afternoon, everyone. I am the reporter this afternoon. Today, I will be discussing the topic of hiring employees. So, when we say hiring employees, it is the right people must be chosen when starting a business. Talented pool of employees is needed to. The right people must be chosen when writing a business. Talented pool of employees is needed to grow and keep the business running. So, hiring the right people is essential, no? So, when it comes sa starting a business. So, kailangan skills and reliable sila so that makahelp sila sa business. So, employees, no, are also should have the right qualifications, good attitude, and ma-align sila or suitable sila sa work. So, if when we say choosing employees, it is very essential for us no to carefully screen applicants, mag-conduct og proper interviews para makabaluta if deserving ba nila ang spot sa work or dili. So in short, hiring the right employees is the key to success and stability of any business. So next slide please. So now here are the some of most usually recommended first hires for startup business. So, ang first is the CEO or COO or Chief Executive Officer. So, kani sila no is the top executive muna sila ang responsible for overall direction sa mga strategy and for performance sa company. So the next one is
ang COO or Chief Operating Officer, kay mao na sila ang in charge no sa daily operation and gina-ensure nila ang business na mag-run siya into smoothly and efficiently. And sila pod ang naga-report sa CEO regarding sa flow sa business. So next slide please. So number two, product manager. So ang product manager, muna sila ang the one who handles all things na associated sa product. So ang product, ang manager ang naga-manage ana, and when it comes sa strategy, sa vision o sa mga development sa isa ka company. So mo na siya ang duty sa isa ka product manager. So the next one is the chief technology officer. So mo na sila ang nag-focus no sa technology and development. So also importante pud ni sila no to business success, especially when it comes sa technology based on startups. So next slide please. So number four, CMO or Chief Marketing Officer. So ang Chief Marketing Officer is mao ni sila ang mga team or workers na naga-focus sa customers, and ang focus pud nila jud is kanang mga products or kanang mga services sa isa ka company. And next one is the sales manager. So if we say as sales manager, this will be the concrete on making new leads and goal nila para makagain sila or makahalin sila og a lot of money for the company. And the last one is Chief Financial Officer, CFO. So ang Chief Financial Officer is mao na sila no, expert ni sila when it comes sa accounting and finances roles, as well as sa financial planning, sa mga possible risk management and recording keeping, and sa mga reportings. So mao na sila no ang different hiring employees when it comes sa business. So that's all for today's discussion now. I hope everyone has learned something. Mao lang to, molib na ta. Sa attendance picture.